Guxiangshan, 3 buwan nang hindi nagbayad ng renta. Ngayon, umalis ka na sa bahay ko. Kinuha ko ang mga bagahe mo. Bumalik ka lang kapag nagbayad ka ng renta. Tita ng may-ari. 3 taon nang nagtatrabaho sa lungsod. Walang natirang pera. Napaalis pa ako ng landlord. Diyos ko. Hindi mo ba maaring buksan ang mga mata mo? Bigyan mo ako ng paraan para kumita. Ulan. Tapos na. Itong cellphone na ito ay akin. Mga bagay. Huwag kang masira ah. Ito ay WeChat ng mga Diyos. Kailan ko ba ito na-download? Mga kagrupo, formal nang nag-operate. Mga Diyos at mga engkanto ay makakapag-usap. Walang Diyos ng Jade. Maaari itong gamitin grupo chat. Sino ang nagsabing wala ako? Patawarin mo ako, Diyos ng Jade. Si Taybay ay magbibigay ng red envelope bilang paghingi ng tawad. Red envelope mula sa bituin. Nakatanggap ng 500 na gintong Diyos. Nakaimbak na yaman. Palitan ng Rene. Ihuhulog ba? Ang iyong account na nagtatapos sa 8,006. May balance na 50,000 yuan. Hindi ito panaginip. Totoong pumasok na. Totoo ang grupong ito sa WeChat ng mga Diyos. Itong bagong kasali sa grupo. Sino kaya siya, kaibigan? Magandang araw, Grand Supreme Elder, wala ka sa grupo. Hindi pwedeng malaman na ako ay isang mortal. Kailangan kong itago na mortal ako. Ginoo ng kabayo. Ako ang Grand Supreme Elder. Kasama ko ang piling na anghel na nag-ilaw. Akala ko ay si Jiang Xiang Tongzi. Walang anuman. Patay na 3 mata, ang mga mata mo ay nasa tuktok ng ulo mo. Hindi mo pa rin nakikilala ang ating ninuno. Bima Wen. 100 laban. Si Wukong ay sibilisado sa mundo ng mga Diyos. Huwag kang gagawa ng kalokohan. Naiintindihan ko, guro. Magpapadala ako ng red envelope bilang paghingi ng tawad. Congratulations sa pagkuha ng walang laman na red envelope. Nakakuha ng 2 buhok ng unggoy. Naimbak na sa treasure bag. Humihip ka ng hangin, maaaring maging anumang bagay na nais mo. Epektibo sa loob ng 3 araw. Diyos ko, pumasok ako sa grupo ng mga Diyos. Kung mapapaamo ko sila. Yayaman ako. Grabe naman ito. Ngayon pa talagang naubusan ako ng kuryente. Kailangan ko pang makuha ang red envelope. Baka dumating na ang landlord. Siyang isa 0% na lang. Pupunta na ako para kunin ang pera. Kunin ko muna ang isa 0,000. Ang pakiramdam nito. Yung bigat nito. Ang galing. Nandito ba si Tita Landlady? Bakit di ka pa umaalis? Huwag akong guluhin habang nagpapahinga. Dumating ako para magbayad ng renta. Itong 1,000 ay para sa renta ko noong nakaraang buwan. Itong 2,000 ay bilang interes. Gamitin mo na lang para magmahjong. Ay naku, hahaha. Salamat sa iyo, Xiaoshan. Hindi ko dapat ikaw itinaboy. Sige, akyat na ako. Ingat ka sa pag-uwi. Mag-ingat sa hagdang bato. Ay, ikaw na ang maghatid. Bukas, makakapaglaro na naman tayo. Pupunta na ako. Lahat ay naagaw na. Pakiramdam ko ay nawalan ako ng bilyong-bilyon. Sa kritikal na sandali na pornada. Sa grupo, 100 tao lang noon. Ngayon ay lampas na sa 100,000. At nadadagdagan pa. Ang daming Diyos. Kaya mas huwag nang makialam sa susunod. Huwag kang masipa. Guxiangshan, maghiwalay na tayo. Maghiwalay. Girlfriend, Xiaoting, ano ito? Nagtatesting ka na naman sa akin. Xiaoting, anong nangyari? Tutulungan kita na ayusin ito. Guxiangshan, hindi ba't sinabi ko sa iyo na nakipaghiwalay na ako? Huwag ka nang lumapit sa akin. Bakit? Dati naman ayos lang tayo, di ba? Oh, baby. Ito ang iyong dating kasintahan. Ang suot na murang suit. Nawala ang 1 taon mong sweldo, di ba? Kaibigan ko ito. Akala ko hindi siya mangangalunya sa likod ko. Mga asong lalaki at babae. May buhok ng unggoy si Son Wukong. Gagawin kong malaking pako. Susugatan ang gulong niya. Ay, hindi ba ito isang mamahaling sasakyan? Sariling ayusin ang mamahaling kotse at sumabog ang gulong. Ay, palit na naman ng kasama. Ang gulo-gulo, batang babae. Kumuha ka na ng larawan. Pamagat, anak mayaman, sumabog ang gulong ng sports car. Pamagat, anak mayaman, sumabog ang gulong ng sports car. Pamagat, anak mayaman, sumabog ang gulong ng sports car. Ikaw ba ang may kagagawa nito? Sa gitna ng araw. Anong magagawa ko? Ang sports car ay mahalaga.
Bigla na lang itong puputok ang gulong. Baka isang araw magkaroon ng aksidente. Huwag mong isugal ang buhay mo. Lene. Pawisan sigaw Chongguang. Tignan mo. Ano yung umaagos sa pantalon niya? Nabasa ng ihi ang pantalon ng mayamang anak. Haha, ang saya. Bakit ganyan ka, Xiao Guang? Hindi ako yung umihi. Hindi ako yung umihi. Isang dating masiglang pag-ibig. Nagtapos ang laban sa ganitong paraan. Kalilimutan na lang. Gu Xiangshan, nagtatrabaho ka pa ba? Magsimula ka nang bumalik dito. Ginoong Liao, narito na ako. Gu Xiangshan, isang linggo na lang ang natitira sa probationary period. Walang benta, umalis ka agad. Walang benta, umalis ka na. Narito na ang red envelope. Sige na. Sobrang dami. Baka problema sa internet yan. Saan kaya pupunta? Tumigil ka. Ikaw. Binabati kita. Nakuha mo ang isang yuan si Chen Lidan. Nasa imbakan na sa pagtitipon ng kayamanan. Tama, sa labas, mabilis talaga. Binabati kita. 3 butil ng buto ng kalabasa. Nakapaloob na sa pabaon ng taong nag-ipon. Kahit ang binhi ng repolyo ay maaaring tumubo. 3 butil lang. Binabati kita sa pagkapanalo ng isang bag na pagkain para sa matapat na aso ni Erlang Shen. Lubos na tapat. Kaya hindi katakatakang hindi iniwan ni Erlang Shen ang kanyang aso. Aba, ang pagkain na ito ay talaga. Pero wala naman akong alagang hayop, anong silbi nito? Huli ka na tapos tumalabas pa. Ayaw mo na bang magtrabaho? Lumabas ka na agad, magpamigay ng flyers. Saan nang galing yung snacks? Ang bango-bango. Di mapigilan, gusto ko sanang kumain. Bakit naubusan ng battery? Nakalimutan dalhin ang power bank. Ha? Yung dog food sa tabi ng baso ko. Nakita mo ba? Kinuha ni Supervisor Liao. Lalong lumalala. Yung dog food na para sa tapat na aso ni Erlang Shen. Waf waf, ako to, si Gu Xiangshan. Waf waf, ako to, si Gu Xiangshan. Woof woof, ang aking Panginoon ay si Gu Xiangshan. Ginoong Liao, ano ang nangyari? Ginoong Liao, anong nangyari sa'yo? Tutulungan kitang bumangon. Ano yung nasa mesa mo? Masarap naman kumain. Pero masakit sa tiyan, gusto kong sumuka. Putang ina, aking tapat na pagkain para sa aso. Lahat ay kinain ni Supervisor Liao. Ito ang inihanda ko para sa kliyente. Para sa alagang aso. Supervisor Liao. May pag-asa pa. Tawagan ko ang ambulansya. Ginoong Liao. Ano bang ginagawa mo? Aking Ginoo, nagkamali ako. Humihingi ako ng tawad. Sino ang iyong Ginoo? Sumpa akong susunod sa aking Ginoo. Handa akong sumunod sa iyong mga utos. Huwag tawagin Ginoo. Tawagin mo lang si Kuya Tian. Sige, Kuya Tian. Mula ngayon, ako na ang batang masusunod. Mula ngayon, ako na ang iyong batang masusunod. Mula ngayon, ako na ang batang masusunod. Ibalik mo sa akin yung binili mo noong nakaraan. Sige, Kuya Tian. Ipapasa ko na sa'yo ngayon. Nakapasa na sa'yo. Yung mga order mo naman. Yung mga order mo. Nagbebenta pa rin ako ng sasakyan. Naka-record na lahat sa maliit na notebook ko. Ano yung mga nakashade? Yung mga yun ay mga taong umalis na sa kumpanya. Lahat sila ay pinabayaan ko. Ay. Huwag kang lumuhod. Maaari nang magbago sa susunod. Sige, Kuya Tian. Totoo ito. Siyempre. Hindi mo pa ibinabalik ang pera ni ate mo. Okay. Pumasok na ang bayad sa alipay. 35,600 na riyal. Salamat, Xiao Chen. Walang anuman. Ano ito? Naging manager ka? Hindi. Nasa internship pa. Ito ang kuya ko. Mula ngayon, susundin ko siya. CJ. Kaya. Tapos na ang meeting. Tayo. Tayo. Chen-je, Lanan, nabayaran na ang lahat ng utang. May pag-asa ka pa ba? Basta nabayaran, ayos na. Simulan mong mamigay ng mga flyer bukas. Huwag kang mag-aksaya ng oras sa paglalaro ng mga laro. Huwag kang mag-aksaya ng oras sa opisina sa paglalaro ng mga laro. Pataas ang performance ng departamento. CJ, Chen-je, bukas tutulungan kitang kumuha ng mga kliyente.
Lahat ng komisyon sa'yo. Huwag mo nang ibigay lahat sa akin. Hatiin natin. Sige po. Si Liaoxin ay sobrang tapat ngayon. Pero ang epekto ng dog food nilang Shen, may expiration date ba? Paano kung bigla itong mawala ng bisa isang araw? Chen-je, ano bang iniisip mo? Wala naman. Sige, mauna ka na. Huwag mong hayaang maghintay ang mga kasamahan mo. CJ. Bumalik ka. Hey, hey. Kunin mo na ang bagay. Ah. Mag-taxi tayo. Mas komportable kaysa sumiksik sa bus. Ang yaman talaga, ang saya-saya. Kung may ilang daang libo, mas mabuti sana. Hintayin ng ilang araw para sa order. Sino yan? Sino ba? Sino yan? Hahaha. Ikaw nga si Guxiangshan. Ang tagal naman natin maghintay. Sino kayo? Anong balak nyo? Hindi mahalaga kung sino kami. Ang mahalaga ay, ngayon, kailangan ka naming patayin. Papatayin ka namin. Mawalang galang na. Mawalang galang na. Sige, pwede niyong bubugin ako. Huwag lang masira ang cellphone ko. Pwede bang ibigay niyo na lang ang cellphone ko? Ay naku. Nasa bingit ka na ng kamatayan. Naisip mo pa ang cellphone mo. Nakakatawa ba o hindi? Hahaha. Itong malaking pill. Bakit may amoy na parang malagkit? Huwag kayong tumawa. Tama ang taong ito. Baldi. Sasampalin kita hanggang mabasag ka. Sige ka. Boss. Boss. Parang may ilusyon tayo, di ba? Ilusyon. Masakit ba? Masakit. Umalis ka. Hayaan mo na ako. Oy, kalbo. Pwede bang bilisan mo? Ang inis na ako. Dapat bilisan mo ang pagtutok. Hoy. Ay naku. Aking mukha. Ayos ka lang ba, boss? Mukha ba akong ganito? Bangkang sasakyan ba ako? Sabihin mo kay Gagamba. Kung gusto niyang mag-away ulit. Sige, siya na lang. Tara, bilis na. Yu Xiaoting. Ikaw lang ang nakakaalam. Sabihin mo. Bakit mo ako sinaktan? Hindi. Hindi ako. Siya ang lahat. Sabihin mo. Bakit mo ako sinaktan? Kuya. Kuya, patawarin mo ako, nagkamali ako. Ako'y walang pakundangan, hindi ko nakilala ang iyong halaga. Bilang iyong munting tagasunod, ako'y nagnakaw ng iyong kasintahan. Ibabalik ko siya sa'yo. Sa kanyang tunay na anyo, maliit na tiyan. Babaeng mahilig sa pera. Sakto lang na sumama sa'yo. Ay, hindi. Sira. 3 minuto na lang. Dalhin mo siya. Umalis ka sa harap ko. Itong walang silbi na lakas na gamot. Hindi lang masama ang lasa. Maikli pa ang bisa. Pistachio. Dumating na ang pulang bula. Hindi na naman ako nakakuha. Bakit nagka-cash yung cellphone? Naku, nagka-cash na automatic ang mga red envelope. Nandito ang aking money. Anong prutas ito? Wow, ang saya-saya ko. Pwede bang magpadala pa? Hindi ka siya sa pagitan ng ngipin. Tanga, tumahimik ka. Sayang ang magandang bagay. Kuya, huwag kalimot na balatan ito. Sino ka sa angkan ng mga Diyos? Agad na baguhin ang talaan. Itong patay na 3 mata, walang konsensya. Mahal na Ginoong lang, huwag magalit. Ang taong ito ay hindi mula sa aming tahanan. Ayos lang. Pumasok ang isang mortal. Ihagis siya palabas. Tapos na. Ihihiwalay na ako. Sino ang may lakas na ihiwalay ang aking alagad? Guro ng langit. Nakaligtas.
Tulungan mo ako, guro ng langit. Kailangan mo bang gawing alagad ako? Sang-ayon. Guxiangshan. Alam mo ba ang iyong kasalanan? Hindi ito pagtanggap ng disipulo. Ito ay paghahanap ng katarungan. Alam ko na. Hindi ako dapat makialam sa grupo ng mga Diyos. Mali. Gusto ko ang iyong anong prutas. Mag-send ka pa ng ilan. Gusto mo pala ng mga pistachyo. Walang abo. Nakapag-send na ng eksklusibong red envelope. Para kay Tong Chen Jiaozu. Ayos lang, 2 piraso. Kanina isa lang ang nakuha ko. Kung gusto mo, okay lang. Ipapadala ko sa iyo bukas. Anong pangalan ng prutas na ito? Ang prutas na ito ay tinatawag na pistachyo. Hindi nakakapagtaka na ikinulong ng guro sa Purple Cloud Palace. Hindi pa ako nakaramdam ng ganito kailanman. Saan ba ito nagkakaroon ng ganitong epekto? Kailangan lang na parang nakangiti. Basta masaya ka, ayos na yon. Sinasalamin ko ang mga bagay. May likas kang kakayahan. Kung nais mo. Talagang tanggapin mo ako. Diretso kang mag-aral online. Sobrang handa ang estudyante. Eksklusibong pulang sobre ng Tong Chen Jiao. Nakuha ang Shenzhen Dang Xinju na may isa. Nakaimbak sa tao ang barya. Malaki ang kita. Sang-ayon. Para kay Chen Zhenren, nagbigay galang na si Lao Zu sa'yo. May natirang pistachyo pa ba? Pila ba para sa pagkain? 1-0 gintong barya bawat isa. Tinatanggihan ang pagtawad. Mahal naman ito. Pwede bang babaan pa? Presyo na lang natin. Aking lihim na ipon. Dumating na ang 200 gintong barya. Automatikong pagbabago, 20,000. 20 piraso, kumita ng 20,000. Napakasarap ng negosyong ito. Agad na ipadala ang mga pistachyo. Naubos na. Bibili ako bukas at agad kitang padadalhan. Walang daya. Tapat na negosyo. Susi ng espiritu ng bituin. Bakit ang katawan ay napaka-transparent? Parang may enerhiya sa dantiyan na gumagalaw. Pakiramdam ko, ako'y lumalakas muli. Ang pagkakabihag ng guro ng langit ay madaling lokohin. Magbigay ng 3 piraso. Kailangan ng magandang pagsusuri sa unang kalakalan ni Chang'e. Magbigay ng 10 piraso. Si Zhu Beiji, normal na maglabas ng 20 piraso. Siyempre, ang bihira ay mas mahal. Kung bawat engkanto ay mahilig bumili-bili, malaki ang kikitain ko. Malapit na ang probation. Kung hindi pa rin ako makapag-order, mawawalan na ako ng trabaho. Hello, kumusta? Lanan. Ako si Yuanming Real Estate. Guxiangshan. Uy, Xiaogyu. Ako si Master K. Master K. Gusto kong bumili ng bahay pangkasal para sa anak ko. May ilang set ako dito na pwedeng gawing bahay. Kailan ka pwedeng pumunta? Nandito na ako sa labas ng tindahan. Sige, maghihintay ako dito. CJ. Pakaupo, Master K. Ito ang aming listahan ng mga bahay. Kuya Gu. Oy. Bawat set mo, may nakalagay na mga kalamangan at kahinaan, at mga kasamang kagamitan. Talagang pinag-isipan mo. Yung bahay. Kaligayahan sa hardin. Maging tapat at komprehensibo. Kung hindi, nahihiya akong irekomenda. Yelan, naisip mo na. Ay. Hindi naman masama. Ito lang talaga. Bibili na lang ako dito sa'yo. Tingnan ang bahay. Pagkatapos pag-usapan ito sa pamilya, saka tayo magdesisyon. Responsible ito sa'yo. At responsible rin para sa sarili ko. Lanan. Yung isinulat mong impormasyon, mas kumpleto pa kaysa sa 3 buwan kong pagtakbo. Noong nakaraan, ang ahente ay nagsabi lamang ng mga kabutihan. Kaya ayusin ko na ang iyong kontrata. CJ. Halika. Lanan. Ayan. Tama ang sinabi ng guro. Impormasyon sa bahay, kayang tumayo. Ingatan mo, ha? Masaya ang pakikipagtulungan. Lanan. Sobrang nasisiyahan ako. Malaking transaksyon, Kayanje. May bumili ng buo ang bayad. Minghua Building. Mataas na gusali. Talaga ba? Inimbita ko ang sponsor. Nandoon lang. Pupunta ako.
Nandyan na naman ang nakakainis na sports car. Sumabog ang isip ko. Gao Chongguang. Chen-je. Nandito ako para humingi ng tawad. Sana ay okay ka lang. Xiang Chen. Huwag kang magalit. Si Chongguang ay nandito para humingi ng tawad. Nagsadya akong maging kliyente mo. Hindi madaling maging ahente ka. Paghingi ng tawad sa customer. Nakakatawa naman. Chen-je. Sila ang customer mo. Mahalaga ang pag-sign ng kontrata. Pagkatapos ng alitan, saka nausapan. Kakilala. Iyan talagang kakilala. Bata. May trabaho ba sa kumpanya? Mataas ang sahod. Anong ginagawa ng punong kumpanya? Ako ang nagtatad. New Technology Company. Dumarating ka, napakalawak ng hinaharap mo. Salamat, punong kumpanya. Isa sa alang-alang ko ito sa hinaharap. Ginoong Gao, bumili kayo ng Minhua Office Building para sa bagong kumpanya. Kaya't ang artipisyal na intelihensya ay may magandang hinaharap. Ang artipisyal na intelihensya ay, magbibigay ako sa inyo ng isang maliit na balita. Artipisyal na katalinuhan, ang hangin ng rebolusyong teknolohiya. Kaya't naway magtagumpay si Ginoong Gao. Naway maging masagana ang negosyo. Kailan tayo pipirma ng kontrata? Ginoong Gao, ang maleta na ito ay. Malalaman din natin mamaya. Paano gumagalaw ang enerhiya sa Danshan? Pakiusap, Guxianyu, kunin mo ang cash. Gusto mo bang magbayad ng cash? Tama. Chen-je, huwag kang pumunta. Sobrang halata na nagmamalaki siya at nananakit ng tao. Walang anuman. Magaling ang ginawa mo sa transaksyong ito. Itong mga gintong gas. Bakit lahat ay pumapasok sa aking Danshan? Tuktok ng manok. Ganyan ka ba kaastig? Gumagamit ng puting papel bilang pera. Nasaan ang pera? Kakagaling lang. Kanina pa akong may pera. Bakit naging papel na? Kagaya ng manok na may tuka. Talaga bang may pera ka? Ginagawang pera ang papel, nilalagay sa kahon. Kaya niyang punuin. Sino mang mag-aakalang wala akong pera? Yaman ng tatay ko. Iyan ay pera ng tatay mo. Hindi sayo. Binigyan ako ng tatay ko ng 300 milyon. Nagbukas ako ng marangyang car dealership. Nag-invest ako sa New Buy Company. Pera ng car dealership. Lahat yan ay naubos mo na, di ba? Pera ko, ito na pinaghirapan. Gusto kong gastusin kung paano ko gusto. New Company. Wala nang iba. Ako. Bibili na ako ngayon. Ikaw ang magbabayad. Sabi mo, bayad ng buo. Huwag kang magsalita ng walang katotohanan. Nagbayad na ako. Agad na pumirma ng kontrata. Ibigay mo sa akin ang account number. Magta-transfer ako ngayon. Ibinigay ng may-ari ang account number sa kanya. Huwag mag-transfer, Chongguang. Sobrang mahal naman. Bakit ka nagiging madaldal? Yung perang ginastos mo. Sa bag, hindi lang 100,000. Yung pera sa bag, hindi umabot ng 100,000. Anong halaga ng perang ito? Dati, sinabi mo, na hindi mo ako tinatanggihan. Lahat ay peke. Ngayon ay makahanap ng mayaman. Agad akong iwan. Ayos na. Bilisan mo, dalhin ang kontrata para pirmahan. Hindi sapat ang pera, hindi makakapirma. 13 milyon, tingnan mong mabuti. Para sa mga taong mahilig magpanggap. Dagdagan pa ng 20,000 para sa pagpapanggap. Scan mo na. Guxiangshan. Sobrang naman yan. Pumasok na sa alipay ang 20,000. Tama na ba? Gaozong, narito ang kontrata. Bata. Ito ay regalo mula sa akin. At si Ginoong Gao, maaari bang magbigay ka pa ng isa? Mayroon pa tayong isang antas. 50 milyon. Ano ang halaga ng antas? Pagdating ng panahon, bibilhin ko ang buong gusaling ito. Tara na. Gaozong, ingat ka. Malakas ang hangin sa labas. Bakit malakas ang hangin sa labas? Dahil sa hangin ng isang tao. Uy, Chen-je. Lanan. Sa susunod na linggo ay ang pagdiriwang ng trabaho. Naipaalam ko na sa lahat. Magkakasama tayo mag-enjoy. CJ, Chen-je. Bakit hindi ko alam? Anong nangyari, nakasanayan na ba? Iyan ay gawa-gawa ko lang. Oh. Sige na, tigilan mo na ang pagtawa. Hindi maganda ang epekto. Ilagay mo sa talaan ang komisyon sa transaksyong ito. Kalahati sa akin, kalahati sa'yo. Yung natitirang kalahati, ay para sa kumpanya. CJ, Chen-je. Nakatakot ka.
Ay, sabihin mo. Sabi ni Egantu. Susunod na hangin. Baka artipisyal na intelihensya ito. Artipisyal na intelihensya. Hindi rin naman ako sigurado. Maghanap ka ng nag-aaral ng computer para tanungin. Ay. Hanapin mo siya. Nga. Pwede mong hanapin yung lalaking nakasalamin. Pupunta na ako. Uy, Chayanje. Saan ka pupunta? Hindi ka ba kakain kasama? Bukas, dadalhan kita ng seafood. Si Yefeng, nag-isip para sa research. Magdala ka ng kaunting wanot para makapag-sorry. Siguradong makakabukas siya ng pinto. Sino yun? Bakit ka na naman nandito? Ayaw kong bumili ng bahay. Umalis ka na agad. Ay. Pumunta ako dito para humingi ng tawad. Tingnan mo. Bumili ako ng mga wanots para sa'yo. Hindi ako dito para magbenta ng bahay. Pasok ka na. Sa pagkakataong ito lang ha. Ay. Ikaw naman. Anong nangyayari? Bakit gusto mong ibenta ang kagamitan? Kakatapos lang ng kumpanya ko ngayon. Naubos na ang mga tao sa team. Nakakainis talaga. Ano bang ginagawa mo sa Key Ampersand eh? Yung sinabi mo dati. Artificial Intelligence. Ay. Para sa langit. Ang Dine develop ko ay isang robot. Napapalit sa mga may bahay. Kailangan mong itago ito ha. Maganda ang hinaharap ng merkado na ito. Sandali lang. Kilala mo ba? Sigaw Chongguang. Lene. Siya nga. Ang nag-alis sa akin, kinuha ang lahat. Ngayon, ako'y isang walang laman na balat. Akala ko ikaw at Sigaw Chongguang ay may ganitong alitan. Umaasa siya sa kanyang kayamanan. At kinuha ang buong team. Sa loob ng taon. At saka, sinasabi ko sa'yo. Ay. Ngayon kaya mo na. Maaari. Tuloy na. Maniwala ka sa akin. CJ. Patayin ang kumpanya ni Nunyu. Pinakamadaling paraan ay ang panalo sa produkto. Basta ang mga produkto namin. Mas maaga kaysa sa kanila. Matatalo namin sila. Mag-alala ka. Ang ganitong pagkain ay hindi nagsasalita ng buto. CJ. Magpursige tayo. Ikaw ang maghanap ng mga researcher. Mag-develop ng isang produkto sa isang buwan. CJ. Ako ang maghahanap ng pondo. Maghanap ng base. Research and development na base. Pupunta ako sa kaibigan ko para magrenta ng warehouse. Tungkol sa pondo ng pananaliksik at pag-unlad. Ikaw na ang bahala dito. CJ. Ayos. Sundin mo ang gusto mo. Ayos. Uy. Chayanje. Bumili ako ng barbecue. Kain tayo. Hindi na kailangan. Kain na ako. Bakit naka-formal ka pa? Sino ang nagsusuot ng formal pagkatapos ng trabaho? Katulad mo. Pagod ka ba? Ay. Kuya Tian. Dito. Kain ka. Oh. Pupunta ako. Ang gulo ng pagkuha ng mga binhi ng langis. Anong silbi nitong bagay na to? Inihaw na isda ni Chanzen. Ang sarap. Mas masarap pa kaysa kay Nezha ng 1,000 beses. Chanzen. Talagang ganito kasarap. Subukan ni Laolong. Laolong Wang. Hindi pa rin sapat ang sariwang isda. Ang dragon palace ay maaari lamang kainin ng hilaw. Hindi pwedeng i-grill. Gusto ng inihaw na isda. Mangyaring makipag-chat ng pribado. Pwede i-grill. Chayanje, bakit ka laging naglalaro ng cellphone? Hindi ka kakain. Walang anuman. Hindi ako masyadong nagugutom. Ganun ba? Kain ka na agad. Pagkatapos mong kumain, umuwi ka na. CJ. Sige, aalis na ako. Oh, CJ. Buti na lang umalis na. Kung hindi, mahuhuli ang mahiwagang order. Ay, nakakapagod. Pwede mag-ihaw. CJ. Kailangan mag-ihaw ng isda sa langit at lupa. Sobrang sikat nito. Isang inihaw na isda, 100 mahiwagang barya. Magbayad muna. Saka na ipadala. Lanan. Pwede mag-beering. Wow. Di ko inasahan. Lahat sila ang yaman-yaman. Ito. Medyo kulang pa nga ang pagkain eh. Kamusta ang pagbebenta? Huwag mag-barbecue. Ginoo ng mga anghel. Yung mga karne mo parang dog food. May expiration ba ang katapatan? Natikman ko na minsan, pero panghabang buhay ang bisa.
Nandyan din ang aso ni Xiaoshan sa grupo, di ba? Hindi ka ba natatakot na makita ka nito? Ano naman kung makita? Tiyak na tapat ito sa akin. Ano man ang gawin ko, hindi ito tututol. Ay! Alam mo ba? Ang mga buto ng pipino ng lupa. May epekto ba ito? Hindi ko alam. Tanungin mo si Lupa, Lolo. Hindi ko kailanman kinukuha ang kanyang red envelope. CJ. Mamaya, bibigyan ko kayo ng isda. Sige, mamaya. Salamat, Xiang Tianzhen. Misteryo ng langit. May mga mata ngunit hindi nakakakilala sa bundok tay. Naka-offend sa katotohanan. Pakiusap, patawarin mo ako, Misteryo. Maliit na bagay lamang. Ano ang halaga nito? Misteryo, anong layunin mo? Bakit ka nandito? Nagsanay ako sa mundong ito. Hindi ko na masyadong matandaan ang mga nangyari dati. Sabihin mo sa akin. Tungkol sa buto ng pipino, ano ang mga kahanga-hangang gamit nito? Itong buto ng pipino. Itanim mo ito ng kalahating oras at lalaki ito. At pagkatapos ng isang oras, mamumukadkad at magkakaroon ng bunga. Mature sa loob ng 2 oras. Buhay lang ang halaman isang araw. Ang orihinal na pangalan ay Rong, ang walang katandaan na pakwan. Kumain ka ng isa. Makakatulong ito sa pagpapaganda at pagpapanatili ng kagandahan sa 1 buwan. 1 buwan. Kaya hindi ka na mapigilan mag-post lagi. Nalaman ko na sobrang epektibo pala ito. May isang pakete pa dito si Xiaoxian. Ipapadala sa totoong tao. CJ. Sir, nakarating na ang order mo. Ito ang in-order mo. Salamat, Per. Ay. Malaking swerte. 200,000 na ang pumasok. Nakuha ko na ang 200,000. Kailangan kong gumawa ng malaking negosyo. Sa langit, may bagong merienda na rin. Bigyan mo rin ako, lola ko. Bigyan mo rin ako, lola ko. Hindi ka ba ayaw kumain ng karne? Sabi ni Jigong, ang alak at karne ay dumadaan sa bituka. Pero nananatili sa puso ng badha. Minsan, okay lang magpasok ng konting karne, walang problema. Isang gintong koy ng 100 Diyos. Ang mahal naman. Ayoko bumili. Paalam. Ay. Huwag kang mag-alala, kuya. May magandang negosyo ako na pwedeng pagkakitaan. Talaga. Sinasabi lagi ng ina ng asawa ko na. Ang alam lang niya ay magtanim at magnegosyo. Isali mo ako sa negosyo. Gagawin ko ang lahat para dito. Sumali ka sa tindahan ko ng merienda. Magbibigay ako sa iyo ng supply. Ikaw ang magbebenta. Kumpleto ang mga sample. Tiyak nakikita ka ng walang talo. Magkano ang bayad sa pagiging kasapi? 60,000 ginto. Ang dami naman. Kaya hindi na ako sasali. Ay. Kapatid. Kailangan mong palayain ang iyong isipan. Huwag hayaan na ang isip ng mga maliliit na magsasaka. Humadlang sa progreso. Ngayon. Tumingin ka sa 60,000 gold coin, marami yon. Tinitiyak ko. Hindi lalampas ng 1 buwan. Maari na kitang doblehin. Bakit hindi siya sumasagot? Kailangan siyang pasiglahin. Noong una, ayaw ni Enye. Gaw na magpakasal sa'yo, hindi dahil sa pangit ka, kundi dahil wala kang pera. Si Gao Qilan ay anak ng mayamang negosyante. Mahalaga ang katugmang estado ng pamilya. Yaman na. Kahit gaano pa kaganda, may makakasama pa ring maganda. Ayos. Sumasali ako. Kaya lang, wala akong gaanong barya. Ipinapautang ko ang alahas kay Qilan. Para sa'yo. Noong panahong iyon, nagbayad ako ng 8,000. Ngayon, nagkakahalaga ito ng 6,000. Swerte at kasaganaan. Ano ba yan? Kapatid, all in ka na. Itong mga antigong mula sa dinastyang Tang. Tiyak na nagkakahalaga ng higit sa 6 na milyon. Bukas, hahanapan natin ng eksperto para sa pagsusuri. Tiyak na kita. Siguradong kita. Tamang-tama para magtanim ng pipino. Matagumpay na naensayo ang katawan. Pumasok sa bahagi ng kontrol ng enerhiya. Resulta ng pagsusuri. Unang antas ng yaman at swerte. Langit at lupa, itim at puti. Bumalik ang enerhiya sa tansyan. Langit at lupa, itim at dilaw. Bumalik ang enerhiya sa tansyan.
Ang resulta ng 4 na taon sa kolehiyo, ang diploma ko. Hindi pwede. Hindi na pwedeng mag-practice sa bahay. Kailangan pumunta sa park. Lanan. Ang bilis lumaki ng pipino na ito. May mga bulaklak na. Makatikim na tayo bukas. Naka-upgrade ang pouch. Nagbukas ng storage function. Personal na imbakan. Hindi na kailangan magdala ng backpack sa hinaharap. Pag-imbak. Pagkuha. Wow! Ang galing nitong feature na ito, sobrang useful. Ang galing. Salamat, Tai Beijing Singh. Maraming salamat. Matandang opisyal. Salamat. Ang gintong baston ni Lawson, hindi na kailangang ipasok sa tainga. Nakakalus na. Itong bagay na ito ay isang pruweba ng walang kupas na kagandahan. Kung hindi, subukan ko muna. Hindi pwedeng kumain ng malamig. Hindi maganda ang tiyan. Ito ako. Bakit ang puti ng balat ko? Parang itlog na nilaga. Pulang-pula rin ang labi. Mas epektibo ito kaysa sa facial wash ng 1,000 beses. Buti na lang hindi na ito bumalik. Ang pipino na ito ay talagang kakaiba. Gusto kong ilagay ang pipino sa bag ng kayamanan. Ilagay ito sa bag ng kayamanan. Tingnan natin ang bahay. Ibebenta ito ng mura. Liaoxin. Ito para sa'yo. Ito. Kumain ka nito. Makakatulong ito sa iyong balat. Na maging kasing makinis ko. 1 piraso, 100, gusto mo ba? Aba, gusto ko. Lanan. Ay nako. Kumain ka ng dahan-dahan. Ang epekto ay 1 buwan lang. Naintindihan ko, Tianje. Bibili ulit ako next month. Tulungan mo akong mag-promote. Kung may bumili, isulat mo ang pangalan. Pag-uwi mo, sabihin mo sa akin. Huwag mag-exaggerate. Ipaliwanag ng maayos. Epekto sa loob ng 1 buwan. 1 piraso bawat tao. 50 piraso bawat araw. Sige na. Habang nagbebenta ako ng bahay, nagbebenta rin ako ng pakwan. Hoy, Gino. Akala ko ako lang ang kakaiba. Kahapon si Zubeji. Ngayon si Liaoxin nagbebenta ng pakwan. Sobrang saya. 5 piraso araw-araw, 5,000 piso. Ang saya. Kapatid na nakakatanda. Mga kasangmani at sokolit. Bawat isa ay 10 ginto. Bawat piraso ng maanghang na pagkain ay 10 ginto. Libre ang supply ko. Kukunin mo ang 20% ng kita sa benta. Ano sa tingin mo? Napakagandang alok. Sang-ayon si Ginoong Baboy. Huwag masyadong kumain, siguradong kita ito. Nakaayos na ako. Hindi pwedeng mabawasan ang 20% sa accounting. Naitala na. Pupunta na akong magbenta. Sabihin mo kapag tapos na. Laging may supply. Ang hangin sa lungsod na ito, hindi kailanman ganito kaayos. Ang mga punong nasa tabi ng kalsada ay naging berde na. Ginoo, bibili po ba kayo ng alahas? Bibili ng alahas. Kaya ba niyang bumili? Chungguang, hindi naman siguro. Kukunin niya ba ang komisyon mo sa pagbili ng bahay? Tara, mamili na tayo. Komisyon na milyon. Komisyon na milyon. Bumili ng singsing. Siguro mauubos na rin. At saka, yung komisyon mo, baka sa susunod na buwan pa ipapadala. Hindi ba sa susunod na buwan pa ito ilalabas? Dito sa inyo, tumatanggap ba kayo ng mga alahas na ginto? Mga Ginoo sa pagbawi, isinasaalang-alang ang mataas na puridad. Hindi tumatanggap ng mababang puridad. Nakatutok lamang kami sa mataas na kalidad. Chongquang, kahit na siya ay ginto sa langit.
Tingnan mo yung kahirapan niya. Anong magandang ginto pa kaya yon? Baka nga ayaw patanggapin ng iba. Yung gintong singsing na gusto ko, 20,000 yon. Bili, bili, bili. Basta ikaw kung gusto mo, bilhin mo. Sige, sabihin mo ulit. Papatayin ko ang dila mo. Huwag, huwag, huwag. Huwag kang magalit. Pakiusap mga eksperto. Pumunta kayo dito. Lanan. Ginoo. Ang purong nilalaman ng iyong pulseras ay hindi sapat. Hindi ito ma-recycle. Sandali lang po, Ginoo. Ang iyong alahas. Maaari ko bang tingnan? Palagi ka na lang. Ito po ay, ang tagapangulo ng Kong Group. Ginoong Kong. Kayo pala. Ginoong Kong Zenshan. Matagal na akong nakarinig tungkol sa inyo. Walang anuman, kabataan. Maaari bang malaman ang inyong apelyido? Wala pong anuman, Gu ang apelyido ko. Gu Xiangshan. Tawagin mo na lang akong Xiao Tian. Ay naku, Kung Lao. Bakit nasa tindahan ka? Kung alam ko lang, magdadala sana ako ng regalo. Pumunta ako sa tindahan. At magpapasalamat pa sa'yo. Hindi na kailangan. Bilisan mo na gamitin ang pera ng tatay mo. Para gumawa ng tamang bagay. Huwag palaging palit ng girlfriend. Ayos, ayos. Sabi ni Confucius. Xiao Chen. Maaari bang makita ko ang alahas mo? Kung maaari. Siyempre pwede. Kung Lao. Itong batang ito. Ay, yung ahente ng pagbebenta ng bahay. Anong maganda sa kanila? Lahat pang ukay-ukay lang. Huwag kang magpasikat. Alam mo ba kung ano ito? Sinta. Ito ay isang antigong bagay mula sa Tang Dynasty. Magbabayad ako ng 500 milyon. Bibiliin mo sa akin. Kaninang-kanina lang tinanggihan nilang kunin ulit. Ngayon, biglang halaga na ng 500 milyon. 500 milyon. Kung hindi ka sang-ayon, magdadagdag pa ako ng 1 milyon. Ito na ang pinakamataas na presyo. Kung Lao, ang gintong alahas na ito, hindi sapat ang puri. Hindi niyo naiintindihan. Isa itong antigong artifact mula sa Tang Dynasty. Hindi maaring ituring na pamantayan ang dilaw. May napakataas na halaga sa koleksyon. Kung Lao, handa akong ibenta ito sa'yo. Ay, huwag, huwag, huwag. Kung Lao. Itong batang ito ay, ang cute mula sa bundok. Saan nanggaling ang antigong Tang? Ang masamang tao na ito. Ang masamang tao na ito. Ang masamang tao na ito. Kung hindi dahil kay Ginoong Kong, talagang gusto kong sapukin siya. Chong Guang. Pwede nang magpakasaya sa pagkain. Ngunit hindi pwedeng basta-basta ang salita. May ebidensya ka ba? Nararamdaman ko lang. Walang ebidensya, huwag kang magbula. Pakiusap si Ginoong Gu sa i-room. Ako ang personal na tatanggap. Dito po, Ginoo. Ginoong Gu. Talaga bang nais mo? 6 na milyon ibenta, set ng alahas. Siyempre, handa ako. Ngunit, Ginoong Kong, may isa pa akong set ng alahas. Interesado ka ba? Oh. CJ. Ipakita mo na. Pakisara ang mga mata mo, Ginoong Kong. Yung set ay nakatago ng maayos. Pasensya na. Hindi naman ito ilalagay sa, Uy, Ginoong Kong. 2 segundo lang, magiging maayos na. Sige na. Maaari nang buksan ang mga mata, Ginoong Kong. Sa buong mundo, meron bang ganitong kalinis na nakaligtas? Antike mula sa Tang Dynasty. Swerte talaga. Kung Lao. Magkano kaya ang halaga nitong set na ito? 10 milyon, ayos ba? Sapat na ang pondo para sa research. Sige, walang problema. Sige, walang problema. Magsulat ng account. 2 set, kabuang 14 na milyon. Ihahatid agad. CJ. Accountant. Accountant. Ay, magpadala ng 14 na milyong. Sa account na ito ngayon. CJ, Chairman. Halika. Nakarating na si Laukian, salamat.
Kung may treasure ka pa, hanapin mo ako. Satisfy ang presyo. Kung Lao, kailangan mong bumili ng villa sa hinaharap. Maaari kang lumapit sa akin, siguradong bagay na bagay. Sige, kung kailangan mo, makikipag-ugnayan ako sa'yo. Halika, magtiya tayo. Hello. Yefeng, nasaan ka? Oh, nag-uusap kami tungkol sa pag-upa ng warehouse. Huwag nang pag-usapan. Bumalik ka. May pera tayo. Nakuha ko na ang research base. Totoo. Ang bilis naman. Talagang pupunta ako sa bahay mo para magtipon. Sige na. Ganito lang. Chayanje. 3 pangunahing pondo sa pananaliksik at pag-unlad. Lahat ng koneksyon. Sasabihin kapag naibigay na ang pondo, babalik na. Kahit nasa basement pa matulog, ayos lang. Hulaan mo. Gaano kalaki ang nakuha nitong pondo? 5 milyon. 10 milyon. Sa napakaraming. 10 milyon. Mag-iwan ng 4 na milyon bilang reserba. Chayanje. Ikaw talaga ang ama ni Xiaoye, ah. Ikaw talaga ang tunay na tatay ni Xiaoye. Ay. Ikaw ang tunay na tatay ni Xiaoye. Sige, tatay na lang ako. Ay naku. Mayamang tatay. Magtatayo ng Xiaoye Technology. Kukunin ko ang porsyento. Ang iba ay sumasakop ng porsyento. Lugar ay lupa, 3 palapag. Good brother, huwag kang mag-alala. Siguradong magagawa ko si Xiaoye. Sige, inaabangan ko. 2 milyon. Katatapos ko lang managinip tungkol sa master. Tanong tungkol sa progreso ng pagsasanay. Halos nakalimutan ko. Ang Xianjian Dancing, kailangan itong sanayin araw-araw. Anong nangyayari? Hindi naman ako mamamatay, di ba? Ang ginto at berde, nag-aaway ang katawan. Mas masakit ito kaysa sa panganganak. May nasa tiyan ko. Bakit mayroong taiji na larawan? Guro, ang aking dantyan. Lumabas. Anong nangyari sa gintong berde na taiji, taglamig? Oh. Kaya pala ganito. Ito ang upgraded version ng guro. Enerhiya ng kayamanan at enerhiya ng berdeng espiritu. Yung 20 milyon ng manok, hindi na sayang. Pero ang yaman na ito, naubos sa isang gamit. Guro. Ngayon, nagkontrol ako ng enerhiya. Laging nadadamay ang mga inosente. May paraan ba? Tandaan ang mga palatandaan. Ang kasanayan ay nagdudulot ng kagalingan. Tandaan mo, guro. Chen-je, halika na. Lahat ay naghihintay na bumili ng pipino. Akala ko nagbibili ka ng bahay. Para sa'yo. May 5 lang sa bag mo. Chen-je, maayos ang pag-unlad ng pananaliksik. Hindi lalampas ng 1 buwan. Hindi lalampas ng 1 buwan. Hindi lalampas ng 1 buwan. Maaari na itong matapos lahat. Napakabuti. Ikaw at ang iyong koponan sa pananaliksik. Salamat sa effort. Ah, Tito, tama ba? May isang kliyente. Gusto makipag-collaborate kay Xiaoye. Medyo nag-aalinlangan. Sa mga niyan ligaw Chongguang. New machine. Nakikipag-agawan din sa amin. Siya na naman. Kailangan natin siyang talunin sa pagkakataong ito. Kailangan nating magkaroon ng tiwala kay Xiaoye. Ang tinitingnan ng kliyente ay ang produkto. Hindi pera. Nga. Gao Chongguang. Ngayon ay makikita niya si Leizong. Kailangan nating mauna sa kanila. Lanan. Sige, maganda ang takbo.
Ay naku, Tianje. Si Leizong ngayon ay nasa market ng kamatis. Bihira ang pagkakataon na ganito. Medyo kinakabahan ako. Mag-relax ka. Ito ay pagkakataon para kay Leizong na kumita. Ang kanyang smart home. Kailangan pa rin ng tulong ni Xiaoye. Kailangan pa rin si Tianje. Siya ang ating pangunahing suporta. Yifeng. Nabangkrap ang iyong kumpanya sa aking kamay. Nagtatangkang bumalik ka pa. Wala kang pakialam. Kayong dalawa kaya ring mag-arte para kayong mga robot. Di ba nakakatawa yon? Wala kang pakialam. Tingnan natin kung sino ang tama. Mga Ginoo, mahalaga ang oras. Mag-umpisa na tayo. Para sa katarungan, lahat ng pamilya ay mga robot na pangbahay. Mas marami kami sa tatlong. Tulong sa takdang aralin, pagluluto, paghahangin ng damit. Mas perpektong pamumuhunan. Ang mga karagdagang kasanayan ay hiwalay na bibilangin. Uy, Tianje, mga patakaran ng laban. Nabanggit ko na sa iyo sa sasakyan. Walang problema si Xiaoye. Kaya ba ang Olimpiad at mga gawaing bahay? Hindi ba pwedeng gumamit ng mga robot? Natatakot na ba kayo? May tao na gustong makipagkarera sa iyo, Xiaoye. Sige, okay lang, Tianje. Ay naku, hindi ko talaga ito mahanap. Ito ay makina. Talagang hindi ko nakita. Tama nga, hindi ko nakita. Ito ay robot. Gaozong, kinuha mo ang aking koponan. Ngunit hindi mo makukuha ang aking pangunahing teknolohiya. Ngayon ang aming makina ay na-upgrade na. Napakaastig. Anong silbi ng magandang hitsura kung hindi naman ito nakabatay sa kakayahan? Unang eksena, tulong sa takdang aralin sa elementarya. Naiintindihan ni Xiaoye. Naiintindihan ni Nyu Nyu. Tigil, tigil, tigil. Direktang tanong sa Olimpiad ng elementarya. May dalawang magkapatid, si Bing ay nangingisda. Ang nahuli ng kuya ay 3 beses ng sa bunso. May 3 isda pa. Pakitang dalawa sa tabi ng ilog, bawat isa ay may nahuling isda. Kuya, 18. Bunso, 5. Kuya, 18. Bunso, 5. Sa unang laban, nanalo si Xiaoye. Wala kayong idinagdag na math ah. Boss Gao, nakalimutan ko. Karaniwan. Ikalawang pagkakataon ng paglalaba. Ahang ang mga damit sa patungan. Ahang muli sa hanger. Pinakamaraming nakahang mga damit. Naiintindihan ni Xiaoye. Naiintindihan ni Nyu Nyu. Nagsimula na ang laban. Ay naku, ang galing ni Xiaoye. Sobrang natural. Tingnan mo yan. Ay, ang galing talaga nito. Wow, ang saya naman. Ipinahayag ko na si Xiaoye ang nanalo. Ito ang ginawa mo. Gaozong. Single ako. Hindi pa ako nakakita. Nang walang dahilan. Noong araw na yon, nagkadieta ako, hindi ako nakalaro. May ikatlong laro pa si Gao Chongguang. Huwag kayong masyadong makialam. Ikatlong laro, magluluto. Gamit ang mga sangkap na ibinigay ko. Naiintindihan ni Xiaoye. Naiintindihan din Nyu Nyu. Simula na. Ipinapahayag ko na nanalo si Xiaoye. Binabati kita. Tianje, nanalo ako. CJ. Ginoong Lei, tikman niyo po. Ang galing. Ito ang produktong hinahanap ko. Napaka-advanced ng artificial intelligence. Ang galing. Salamat kay Ginoong Lei. Pinili niya ang Xiaoye technology. Gusto kong mag-invest ng 200 bilyon para sa Xiaoye. Ang produktong ito ay talagang kahanga-hanga. Si Lei at si Xiaoye ay marunong magmaneho. Ngayon, si Xiaoye ang naghatid sa atin dito. Kaya't ang robot ay marunong ding magmaneho. Tama. Sobrang ganda. Hindi na tayo kailangan ng driver mula ngayon. Tara, mag-toast tayo.
Masaya ang ating pagtutulungan. Masaya ang ating pagtutulungan. Natapos na ang malaking gawain. Tara na. Punta tayo bumili ng Mercedes-Benz E-Class. Masaya ka ba? Cheyenne. Ngayon ang pinakamasaya kong araw. Hindi ko malilimutan ang iyong kabutihan. Sa akin. Sa aking buhay. Ay, ito ay dahil sa'yo. Isa lang akong ahente ng real estate. Ay, ikaw ang presidente. Hello, nanay. Xiao Chen. Yung malaking tiyan mo muli na namang nanghihingi ng pera. Sa loob ng 3 araw, talagang wala na akong magagawa, nanay. Inay, ipapadala ko sa iyo ang 5,000 piso. Unahin mong bayaran ang mga kamag-anak. Para sa interes, gamit ni dad ko. Saan ka nang galing ng pera? Huwag kang gagawa ng illegal na bagay. Nangutang ka sa boss para sa advance. Huwag kang mag-alala. Bukas ilang araw na lang uwi na ako. Ay, magtrabaho ka ng maayos. Hihintayin kita pagbalik mo. Gagawa si nanay ng malagkit na bibingka. CJ. Salamat, nanay. Ay. Uy, Cheyenne. Bakit di mo sinabi kay tita? Nagbukas tayo ng kumpanya. Tanga. Kung sinabi ko sa kanya na nagbukas tayo ng kumpanya, baka isipin niyang na-involve ako sa pyramid scheme. Tama, hindi pwedeng sabihin. Congrats, Cheyenne. Tara na. Nakuha mo na ang kasanayan sa paghawak ng enerhiya. Pumasok sa ikatlong bahagi. Bahagi ng mahusay na pagsusuri. Resulta ng pagsusuri. Ikalawang antas ng pusong mayaman sa yaman. Ikalawang bahagi. Sa wakas, nagtagumpay na rin. Matalinong plano. Bagamat sinasabi na ito'y isang pambihirang estratehiya. Aba. Ang pambihirang estratehiya ay kumukonsumo ng yaman at kayamanan. Ang bakal na pabrika ay naging bulwagan. Maaaring. Subukan sa gaming hall. Binabati kita sa pagkuha ng isang tunay na katotohanan na pil. Binabati kita sa nakuha mong isang dan. Totoong dan. Kainin mo, magsasalita ka ng totoo sa loob ng 5 minuto. Pagkatapos noon, ganito kalakas ang mga maliliit sa mundo ng mga engkanto. Ganon din si Lao Tzu. Natatakot na magulo. Noong mga panahong iyon, nagkaroon ng pagkakaiba. Noong panahon ng tunay at peke na Monkey King, bakit hindi sinabi na hindi naayos ang alchemy furnace? Guru Tianzeng. Kailangan kong magsabi ng totoo. Kumain ako ng tunay na gamot ng katotohanan. Kapatid na nakatatanda. Talagang kinain mo ito. Karamihan nito, kinain ko na mag-isa. May utang pa akong 5 beses mong komisyon sa'yo. Binawas ko na gamit ang bayad sa franchise. Tunay na ayoko nang magbenta pa. Ayoko nang magbenta. Ipipilit ko sa buyer ka. Hintayin mo, idagdag ka nila. Pupunta na ako. Maraming inirekomenda si Zubeji. Ito. Siguro umabot na ito ng 500. Magiging abala tayo sa hinaharap. Kung gusto ng merienda, mangyaring magpa-reserve ng maaga. 1 beses sa 1 linggo. Hello. Ikaw ba si Guk Xiangshan? Ako ito. Sino ka? Pumunta ka sa bahay ko. Hoy, kung magpapakita ka pa, ad-block na kita. Ako ay mula sa pamilya kong. Gusto ng lolo ko makipagkita sa'yo. Anong pamilya kong? Ang pangalan ng lolo ko. Tawagin si Kong Zenshan. Nasaan siya? Idadagdag kita sa WeChat. CJ. Pupunta ako. Anak ng pamilya kong, idadagdag mo ako. Ang matandang lalaki ng pamilya kong. Hinahanap ako ni Kong Zenshan. Ano bang nangyayari? Ginoong Gyu, lolo. Malapit nang mawala si lolo. 1 buwan na ang nakalipas. Naglalaro pa si Ginoong Kong ng Xiangqi kasama ko.
Bakit bigla na lang? Nakuha na ni Lolo. Yung 2 set ng alahas mula sa dinastyang Tang. Lahat ay naubos. Nasa ilalim ng apoy. Ngayon, hindi na makalabas. Tara, tingnan natin. Dumating na si Ginoong Gyu. Ginoong Gyu. Tinanong ni Lolo. Mayroon ka pa ba? Meron. May dala ako. Huwag mo akong lokohin. Yung mga bagay na yon, bakit sinasabi mong meron? Talagang may dala ako, tingnan mo. Lanan. CJ. Nagnakaw ng alahas ng pamilya natin. Tapos naglakas loob pang mahuli ang sarili. Bro, nababaliw ka na. Si Ginoong Gu ay inanyayahan ko. Hindi siya magnanakaw. Paano siya magkakaroon ng mga alahas ng direktor? Yung mga alahas sa tindahan ng Xiongwang. Ikaw ba ang nagnakaw? Tatay, pakisabihan si Kuya. Huiying. Hindi na nagsalita si Lola. Sino ka para magwala? Bata, ilagay mo ang mga bagay mo. Maaari ka nang umalis. Pera. Papalitan ko si Shu. Nasa iyong account na. Lola, nagnakaw siya ng lahat ng alahas sa tindahan natin. Kailangan siyang dalhin sa presinto. Lolo, kamusta ka? Tatay. Ipapahinto ko na si Huiying. Kung Huiying, gusto mo bang mapagalitan ang lolo mo? Lumabas ka na sa akin. Kung mag-aaway pa, huwag na muling pumasok sa bahay ng Kong. Umalis ka. Ito ang herbal na likido ng Yao Shengpei. Maaari itong magpagaling ng matinding init sa puso. Bigyan mo si Ginoong Kong ng kalahati nito. Salamat sa'yo. Kung magagaling mo ang aking lolo. Siyempre. Ang pamilya kong ay tiyak na magbibigay ng malaking gantimpala. Walang anuman. Iniligtas ako ni Ginoong Kong dati. Ito ang nararapat kong gawin. Ginoong Kong. Ito ang regalo ko para sa kaarawan ng lola. Huwag kang mag-alala, hindi kita niloloko. Ginoong Gyu. Totoo bang kaya mong iligtas ang aking asawa? Ay maaaring. Ginoo Gyu. Pakisigurong. Maaga mong ginamit ang mabisang pagsusuri upang tantyahin. Si Kung Lao ay hindi pa tapos sa kanyang buhay. Maari pa siyang mabuhay ng 20 taon. Lolo, kamusta ka? Ay naku, mahal. Mainit ang kamay mo. Ay naku. Ay. Tawagin mo ang doktor. Doktor. Lahat ng mga indikasyon ni Ginoong Kong ay normal. Ay salamat sa'yo. Ginoong Gyu, ikaw ay isang manggagamot na kahanga-hanga. Ano bang kahanga-hanga sa akin? Sadyang nagkataon lang na nakatagpo ako ng lunas. Sadyang nagkataon lang na nakatagpo ako ng isang lunas. Maliit na bagay. Tulungan mo akong bumangon. Utang na loob ko kay Ginoong Gyu. Wala akong maibabalik. Itong pinakamataas na itim na card. Kailangan mong tanggapin ito. Sa card na ito sa anumang kumpanya. Ay makakakuha ka ng benepisyo ng chairman. Kumonsumo ng walang limitasyon. Walang itinakdang hangganan. Hindi ba't sobrang yaman nito? Itong card na ito, mas mahalaga ba ito kaysa sa buhay ko? Kung hindi mo ito tatanggapin, parang hindi mo ako pinapahalagahan. Ang hindi paggastos ng ibinigay na pera ay katangahan. Malaki ang kita dito. Salamat. CCU. Pakiusap sa accounting, na ilagay sa account ni Ginoong Gyu. Ng 300,000. Ito ay pera mula sa mga antigong alahas. Opo, Lolo. Aalis na ako. Ginoong Kong. Mayroon akong ilang pribadong bagay na nais kong pag-usapan sa'yo. Maaari bang iwasan ang iba? Sandali lang. Ginoong Kong, hindi ikaw ang tumutulong sa akin. Ako ang tumutulong sa'yo. Kayamanan. Nawawala na bagay. Sinasabi ni Ginoo Gyu. Matutulungan niya akong maibalik ang nawalang alahas. Bakit hindi ako paniwalaan ni Kung Lao? Ay. Palagi namang nakakagulat si Ginoo Gu sa mga ginagawa niya. Lagi siyang nakakagulat. Kung maibabalik ko, ibibigay ko sa iyo ang 5% ng shares ng Kong Group. Dahil sa tiwala ni Ginoong Kong sa akin, tiyak na gagawin ko ang lahat.
Magandang araw, Ginoo. Isang baso ng pinakamahal niyo pong alak. Ito ang pinakamahal namin. 50 ang halaga. Sigurado ka ba dyan? Wala nang paligoy-ligoy, bilis na. CJ. Bilisan mo na. Ginoo, ang baso na ito ay aking ipinagmamalaki. Sa kalsadang ito, ako lang ang pwedeng magtimpla. Itong kalye, ako lang ang makakapag-ayos. Hayaan mong maglaho ang iyong kayabangan. Ang aking purong apoy ay nawala na. Ipakita mo ang iyong boss. Boss, may nagkakagulo dito, bilisan mo. Hintayin mo. Uy, boss. Sige siya. Patay na malaking taba. Ngayon, ako ay nandito para mag-ayos ng usapan. May tapang ka, Magpakilala ka nga. Walang pangalan ang mga tao ko. Makinig kayo. Ako ay isang ahente ng real estate. Guxiangshan. Isang ahente ng real estate na naglakas loob na maghasik ng gulo dito. Talagang katawa-tawa. Nakasuot ng hindi kilalang brand, maliit na ahente. Sinira ang mamahaling alak, dapat ay maglinis si Shengzi. Guxiangshan, home. Yunong araw na yon, yung taong nahuli gamit ang kamay. Noong araw na yon, medyo nakakatakot, Maliit na bagay lang. Hindi ito mahalaga. Maliit na bagay. Sinira mo ang aking mahalagang alak. Ano ang balak? Magbabayad ka ba ng pera o ng buhay? Dahil sinira ko na. Hindi ko na balak magbayad. Dahil kaya mong humuli ng tao sa isang kamay. Subukan natin. Itulak ang martilyo ng gabi. Kaya mo bang itaas ito ng mag-isa sa ibabaw ng ulo? Kung kaya mo, papayagan kitang umalis. Kung hindi, mananatili ka rito sa akin para maging prinsipe sa mayaman. Itulak ang martilyo ng gabi. Lene. Mabigat na taba. Nagpapakita ng lakas gamit ang malaking martilyo. Karapat-dapat bang tawaging malakas? Nakikita lamang ang dumi sa kanyang likuran. Madilim na martilyo, 70 libra. Mas mabigat ng 10 libra kaysa sa siyang dragon na pahabang taba. Kaya mo bang itaas ito ng isang kamay sa ibabaw ng iyong ulo? Hinayaan na kita. Kahit hindi ako gumamit ng kamay, kaya kong itaas. Hindi kailangan ng kamay. Pwede rin gamit ang paa. Siguro hindi to tanga, ano? Parang galing sa mental hospital. Bayaran mo ako ng inumin. Kuya, boss. Patawad po. Nagkamali ako. Hindi ko na ulitin. Sabihin mo. Saan mo itinago ang kahon ng ginto at alahas? Saan mo itinago? Anong ginto at pilak na alahas? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Magkunwari ka na lang. Gagawin kitang ebidensya. Sabihin mo. Nasa ilalim ng aking kama. Sige na, kunin mo na. Bakit ka nakatingin sa akin? Buksan mo na. CJ. Chayanje. Tanggapin mo akong maliit na kapatid. Bakit kita tatanggapin bilang maliit na kapatid? Hindi ka marunong kumilos ng tama. Chayanje. Pakiusap. Itong kahon ng ginto at alahas. Nabenta ko na kay Big Brother. Kinuha mo na ito. Wala na sana akong buhay. Pakiusap, tulungan mo ako. Chayanje. Maganda ang gantimpala sa mabuti. Karma sa masama. Gawa mo ito mismo. Wala akong pakialam. Pakiusap, kuya. Pinipilit lang din ako. Kaya ako nagnakaw. Kung hindi ako nagnakaw, matagal na akong itinapon sa disyerto. Pakiusap, hayaan mo akong sumama sa'yo. Sige, huwag nang magsalita. Sasang-ayon ako sa'yo. Sige, lahat ay pupunta para batiin si Chayanje. Ito, baka isang araw ay magtaksil. Dapat silang maging 100% tapat. Tama. Pagkain ng aso nilang Shen, ay. Huwag mo munang pasalamatan ako. Sandali lang, sandali. Chayanje. Kung hindi mo, mananatili akong nakaluhod dito.
Ginoo ng kasal. Yung mga maliliit mong karne, parang mga butil ng beans, pang dog food. Meron pa ba? Meron pa ba? Wala na. Naku po. Ikaw ang gulo mo. Para saan pa ang pagkain ng aso? Kinuha para baguhin, disipulo na naligaw ng landas. Natatakot akong magbago siya. Nagluto ang Diyos ng pagkain ng mga bola ng dahon. May katapatan at epektibo, maaari pang magbawas ng timbang. Mabilis magpadala ng isang pakete. Anong meron dito, Chanje? Pagkain ng aso. Tumayo na kayong lahat. Chanje, masarap pala itong pagkain ng aso. Ay, bakit ako pumayat? Ang dog food na ito ay nakakapayat. May utang na loob ako kay Chanje. Sa sumpa akong maging tapat sa kanya. Isara ang pinto at magpahinga. Tulungan mo akong ayusin ito. Tulungan mo akong ayusin ito. Chanje, anong nangyari? Aasikasuhin ko agad. Sama-sama natin ang kahon na ito. Ipadala kay Kung Lao. Hello, Kung Lao. Nahanap na ang bagay. Ipinapadala ko na sa inyo. Napakabuti naman. Nandito lang ako sa bahay naghihintay sa'yo. CJ. Ipinagbili mo ba ang kahon ng ginto at alahas? Kay anong malaking tao sa daan? Ano ng pangalan niya? Palayaw niyang Agila. Tawag ng lahat sa kanya ay Kuya Agila. Mga bulong-bulungan sa mundo. Agila, umaalis na. Walang matatakbuhan ang mga sisiyo. Siyang misteryoso. Walang nakakita sa kanya ng personal. Ngayon, ipinadala niya. Ako para magnakaw. Sabi, kung hindi ko kaya, sisirain ang gabi. Gusto pa akong patayin. Ihuhulog sa dilaw na tubig, pakainin ang isda. Mukhang sikat itong Agila. Sa mundo ng mga tao, kilalang kilala siya. Kapag nakatagpo ako, gagawin ko siyang pugo. Hindi alam ni Tian ngayong gabi. Baka personal na dumating ang Agila para kunin ang kalakal. Dumating siya sa tamang oras. Nais ko sanang makipagkita. Itong mahiwagang tao. Tita Tang, nasaan si Ginoong Kong? Nasa sala si Ginoong Kong. Naghihintay siya sa'yo. Sama-sama ko kayo papasok. Ayos. Halika. Ay naku. Si Ginoong Gu talaga. Ang aking malaking swerte. Halika, maupo ka na. Ginoong Gu, tikman mong mabuti. Ang dekalidad na fooding white tea. Masarap na tsaa. Nga. Ang masarap na tsaa, laging nagiging mas masarap habang pinapansin. Ikaw ay katumbas ng isang tasa ng masarap na tsaa. Laging nagiging mas makabuluhan. Sabi ni Confucius, nagbibiro. Ako lang naman, isang ordinaryong ahente ng real estate. Kung Lao, yung mga nawala sa tindahan mo, nandito lahat ang mga ginto, pilak at mga hiyas. At saka, yung mga antigong alahas na binili natin dati. Gumagawa si Ginoong Gu ng maayos. Laging nakakagulat, Hindi umabot ng isang araw. Hindi umabot ng isang araw. Nakuha na ang lahat ng bagay. Talagang hinahangaan kita. Dahil nahanap mo ang mga bagay. Kailangan ko na ring tuparin ang pangako. Kong Group, 5% ng bahagi. Tatawagan ko na ngayon. Papalakasin ko si Siyo na tulungan ka. Lolo, hindi mo siya dapat bigyan ng bahagi ng grupo. Siguradong magnanakaw ang batang to. Lolo, isipin mo. Kung hindi siya magnanakaw, paano posible na makahanap ng ganito kabilis? Kahit na ibigay sa pulis, kailangan pa rin ng oras para kumuha ng ebidensya. Ginoong Gu, naniniwala ako sa iyo tungkol sa mga antigong alahas. Ngunit, tungkol sa nawawalang mga pick-up na ginto at pilak, kailangan kong malaman. Saan mo nakuha ito? Itong kahon. Nasa kanyang Nicholas Wine. At saka, siya yung magnanakaw. Tawag kayo. Mga gwardya. Huwag silang dalawa. Kunin mo muna sa akin.
Tatawagan ko na ang pulis para dalhin sila. Sobrang hindi nila pinapansin ang pamilya kong. Namin. Sandali. Walang pwedeng gumalaw. Kahit isang daliri ni Guxianyu. Lolo. Sila ay mga magnanakaw. Nagnanakaw sila sa atin. Mga tulisan ng tindahan ng ginto at alahas. Ang iyong awa sa kaaway ay kalupitan sa iyong sarili. Huwag mag-alala. Dahil nandito na si Ginoong Gyu, may dahilan ang lahat ng ito. Hayaan muna siyang matapos magsalita. Hindi pa huli ang lahat. Tunay ngang kakaiba si Kung Lao. Guxiangshan. Talagang humahanga ako. Ang mga bagay na ito, hindi na nakakahon si Lidakian sa pangungutang. Ngunit siya rin ay pinilit ng ibang tao na magnakaw dahil sa sitwasyon. Ang katayuan ng pamilya kong sa merkado ng repolyo ay kilalang kilala. Walang sinuman ang magiging tanga para magnakaw ng walang dahilan ng mga bagay. Si Lidachi ay tinawag na Agila. Misteryosong tao ang nagpilit. Nabawi na ang lahat ng bagay. Umaasa ako, Ginoong Kong. Huwag nang magtanong. At saka, kasama niya ako ngayon. Umaasa ako, Ginoong Kong, na sa aking kaunting mukha ay palampasin mo siya. Lolo, huwag mong ibigay ang respeto na yan sa kanya. Sila dalawa ay nagkukunwari na magkaibigan sa lihim. Bakit ganito ang ugali mo? Sabi na ni Kung Lao. Hindi na nila papansinin pa. Bakit nandito ka pa rin? Hindi maintindihan. Ikaw, Ginoo. Sige na. Tapos na ang usapan na ito. Huwag nang magsalita pa. Huwag nang banggitin pa. Ginoo Gyu. Pagnanakaw ay maaaring hindi na pag-usapan. Ngunit, ang paglipat ng bahagi ng Kung Group ay talagang hindi ko naisip ng mabuti. Ang Kung ay isang negosyo ng pamilya. Ang bahagi ay nasa kamay ko at ng pamilya ko. Kaya, ang bagay na ito ay mas mabuting ipagpaliban na lang. Walang anuman, Ginoong Kong. Ang mga bahagi ng Kung Group ay hindi ko naman talaga balak kunin. Ang utang na loob ko kay Ginoong Gyu. Ako, si Kong. Makangailangan sa puso. Basta sa hinaharap. Kapag kailangan ko si Kong, huwag mag-atubiling magsalita. Ako ay gagawin ang lahat. Kung Lao, kung magagamit ko siya sa hinaharap, gagawin ko rin ang lahat. Sir, kailangan pa ba nating hulihin siya? Ano ba naman yang hulihin ka? Di mo ba nakita? Aking lolo at si Ginoo Gyu. Nangyari na ba? Umalis ka na. Ying-er, halika dito. Humingi ka ng tawad kay Ginoo Gyu. Lolo, ano ang dapat kong ipagsorry sa kanya? Palagi kang nagkakamali sa pag-unawa kay Ginoong Gyu. Hindi ba dapat magsorry? Ginoong Gyu, pasensya na. Maging tapat ka. Ginoong Gyu. Tama, ako ang nagkamali sa iyo kanina. Pasensya na, sana'y mapatawad mo ako. Ang taong ito, hindi ba't ang sinasabing Agila? Walang anuman. Basta't lahat tayo ay mga kaibigan. Lene. Kung Lao. Sige, magpapaalam na ako. Sa merkado ng Kaykay, may ganitong kabataang tao. Nakakatakot. Posisyon ng angkan kong malalagay sa alanganin. Nasa mundo ka ba para mag-ensayo? Paano ang mundo ng mga Diyos? Pagsasanay sa mundong tao. Siguradong si Zubaji ang malaking bibig. Tama. Ang aming matandang baka, araw-araw hindi umuwi. Alam lang na pumunta. Doon sa cute na yon. Ako, noong huli, nakisawsaw na ako sa away niya. Kay Chayanshen. Ako at si Lao Nyu, kami ang mag-asawa na nagsimula mula sa kasal. Sa bahay mag-isa lang ako. Nananatili akong mag-isa sa kwarto. Ako rin ay isang babae. Minsan, nagiging malungkot din ako. Ano ba ito sa kanya? Gusto niya akong tulungan sa pag-aalaga kay Bull Demon King. Hindi tama. Bakit parang may kakaiba? Ang dami kong nasabi. Sa totoo lang, may maliit na hiling ako. Hindi ko alam kung sasang-ayon ka o hindi. Diyos ko. Princess Aronfan, ito ay para kainin ang batang damo ko. Sa oras na yon, maaaring pumayag ako. Ngayon, meron na lahat. Hindi talaga pwede.
Si Prinsesa ng Bakal na Buwan may balita na. Narinig ko. May mga tao sa lupa na. Mga lalaki na umuwi sa gabi. Na may damit ng babae. Tulungan mo akong bumili. Ano bang iniisip ko kanina? Sobrang marumi. Hindi ko narinig iyon. Iyon ay kapag ang babae ay nagsusuot, na nagpapaisip sa mga lalaki na makipagtali. Oh. Sexing lingerie na. Sige, magdala ng 10 set. Sukat ayon sa laki ng pakwan. Tama, talagang umiibig sa Bull Demon King. Kailangan siyang patayin. Mga Ginoo, bumili ng ganitong bagay. Madaling isipin na abnormal. 10,000 Diyos na ginto bawat set. Bayad muna bago padala. Kung gusto, bumili ka. Marami akong pera. Ibibigay ko sa iyo ang 112,000. Pumili ayon sa pananaw ng lalaki. Sakit ng ulo. Bumili online. Mas nakakahiya sa tindahan. Palitan araw-araw. Buwitter. Pagkatapos ng 1 buwan, basura na lang. Nakuha na ang tamang plano. Pumapasok sa pagsusuri. Makikita ang lahat ng bagay. 3 antas. Pagsusuri. Sarap. Ngunit nag-aksaya ng yaman. Kailangan itong tipirin. Si Kuya Wang sa tabi, at kasama ang matabang asawa sa paglalaro ng kabayo. Talagang nakakasilaw. Ang ganda ng katawan ni Wang. Ang kanyang asawa. Siguro mga 10 kilo. Ginoo, dumating na ang iyong padala. Ang bilis naman. Kahapon lang ako umorder. Ang tindahan ng lingerie na binili mo, nasa katabing kalye. Inutusan ako ng boss na direktang dalhin. Alam mo kung ano ang laman nito? Galing sa tindahan ng lingerie. Alam mo na yan. Pirmahan mo na ako. Sige na. Naway maging masaya, maayos at kontento ka gabi-gabi. Umalis ka. Ito. Sapat na ito para kay Bull Demon King, isang palayok na. Nabili ko na ang sexy na underwear. Ipadala ko sa'yo. Sige lang. Salamat, Master Xiangchan. Nagsusuot ako ng maganda. Nagpadala ako ng larawan kay Old Cow. Agad siyang umuwi. Mag-enjoy kayo. Huwag niyo na akong hanapin. Ay naku, nagsishare ako ng tamis. Sige na, mag-shower ako. Paalam, Gu Xiangchan. Gu Xiangchan, itong prinsesa ng bakal na biyaya. Sobrang nagmamadali naman. Hoy, may oras ka bukas, Tianje. Narinig ko may kayamanan sa Antique City. Interesado ka bang pumunta at tingnan? Sige, game. Sige, magkita tayo bukas. Sige, magkita tayo bukas. Lahat. Nagsimula na ang ulan ng red envelope. Kumuha lang, hindi magbibigay. Ipagbawal ang pagsasalita ng 1 taon.
Nakuha mo ang red envelope ni Bruce Lee. Nunchaku. Nunchaku ni Bruce Lee. Ngayon, mayaman na ako. Idagdag si Bruce Lee sa WeChat. Guro Xiaolong. Nag-ensayo ako sa mundo. Salamat sa iyong nunchaku. Walang anuman. Kailangan mong matutong gumamit ng nunchaku. Kung hindi, masasaktan mo ang sarili mo. Ibibigay ko sa iyo ang maliit na teknik ng nunchaku. Magpraktis ka ng mabuti. Aba. Pagtuturo ng espada ng Diyos. Ganoon na ba kataas? Diretso na pinapasok sa utak. Siksayang Chen. Ang aming matandang baka, napakaastig. Matagal na akong hindi nakaramdam ng ganitong kasiyahan. Itong matandang babae, bakit parang lahat ay kaya niyang sabihin? Parang kulang na lang mag-livestream siya. Siksayang Chen. Nagpapadala ako ng 10,000 Diyos. Kailangan agad itong burahin. Kung hindi, nakakainis tingnan. Pupunta ako sa mas maluwang na lugar para mag-practice ulit. Ay! Bakit ang dami ng tao ngayon? May event. Nga. Mayroong exhibition ngayon. Oh, exhibition. Ang eksibisyon ng pag-ibig sa kahoy at bato. Ang eksibisyon na ito ng kahoy at bato. Ito ay isang pambansang eksibisyon ng kahoy at bato. Lahat ng mga negosyante ay darating. Kailangan kong makita ng maayos. Medyo interesting. Liaoxin. Ay, Liaoxin. Nandito ba siya? Sige na, maglilibot na lang ako mag-isa. Tatawag muna ako sandali. Limitadong oras ang pagbebenta. Isa lang ang araw na ito. Oy, bata. Tingnan mo itong bato ko. Lahat magaganda. Boss. Ilang piraso ng batong ito meron ka? Dito sa akin. May mahigit 500 piraso. Lahat ito ay mula sa mga lumang minahan sa Myanmar. Ang may kulay berde ay jade. Ang numero ay halaga. Si Tongshan Jiaozu ang tunay na Diyos ng Japan. Nang makita ng binata, parang pamilyar ka. Subukan mo. Baka nga, makaabot ng Imperial Green. Lanan. Sa sinabi mo, tiyak na bibilhin ko ito. Aba. Hindi lang isa Alam kong pipiliin ang dalawa. Lahat ng mga raw stone dito ay mga dekalidad. Kukunin ko lahat ng ito. Kukunin ko lahat ng ito. Bata. Sa pagsusugal ng bato, walang siguradong lahat. Kailangan ng swerte at karanasan. Hindi ganito ang laro. Sabi mo kanina. Gusto mong bilhin lahat ng mga raw stones ko. Dito. Tama. Lahat ng nasa akin dito, gusto ko. Ay. Nakikilala ko ang ibang mga nagbebenta ng orihinal na bato. Pinapunta rin nila ako. Lahat ng maganda, gusto ko. CJ. Ang taas ng loob mo. Ilang daang piraso ng orihinal na bato sa Antique City. Kaya mo bang kainin? Ang kabuang halaga ay 10,000 at 600. Siguro ay 100,000. Itong mga orihinal na bato kapag pinutol. May bebenta ng 600 at 50,000. Kita na 4 na milyon. Tahimik na yumayaman. Ayos. CJ. Maaga tayong magsara. Uy, boss. Tulungan mo akong takpan ito. Aalis na ako. Magiging mahika. Lanan. Ay naku. Tara na, tingnan nyo. May gustong gumamit ng mahika para ilipat ang batong orihinal. Tingnan nyo. Ay. Nasaan ang batong orihinal? Bakit wala? Bakit wala? Ang galing talaga. Talagang bihasa. Ay. Yung 100 piso ko. Tanggapin mo. Mayroon din ako. Pupunta ako kunin. CJ. Kahit anong may orihinal na bato. Tinatanggap ko lahat. Tara.
Lao Tzu. Dito sa akin, may higit sa 2,000 piraso ng jade na orihinal na bato. Nahanap ni Lao Jun ang jade hanggang sa pagiging baliw. At sakto, ibinebenta niya sa'yo. Natanggap mo na ang red envelope mula kay Tay Xiang Lao Jun. 2 milyon na espiritual na gintong coin. At kusa pang nag-aangkat ng presyo. Di na nakapagtataka, siya ang hari ng mga gamot sa langit. Si Shu. Ay, nandito ka rin. Nandito ako para sa lola. Kung nandito ka na, mabuti na lang tulungan mo akong pumili. CJ. Itong jade pendant. Hindi ito pwede. Ito hindi pwede. Ito ay para sa mga batang lalaki. Gusto kong ipagsuot ito ng lola. Mas tradisyonal sana. CJ. Kapag kaarawan ng lola mo, bibigyan kita ng regalo. Okay, naghihintay ako. Si Siyu. Ito ay si Lolo Tang. Ito ay si Ginogyu. Siya yon, na nagpagaling sa sakit ng lolo ko. Magandang araw, Lolo Tang. Lolo Tang. Pero kami sa market ng gulay. Pinakamagaling na batikang mamahaling bato. Ay, matanda na. Hindi na ako makakapantay sa inyo mga kabataan. Tatay. Magkano ang halaga ng pirasong ito ng dugo ng hari? Kaibigan ka ni Shu. Ibinigay ko na sa'yo. Ang pendant na ito. Kung may kapalaran ka, dalhin mo na. Kapalaran. Hindi basta-basta ang pendant na ito. Kailangan itong dalhin pabalik, para makita ni Tai Xiang Lao Jun. Shu. Anong ginagawa mo? Bro, bakit ka nandito? Ngayon sa Antique City, malaki ang event. Hindi ako pwedeng hindi pumunta. Halika na. Ayoko. Kong, anak. Ang nakababatang kapatid mong babae. Mukhang nagustuhan niya ang batang ito. Ang ganda ng repolyo. Pero, mukhang naugoy ng baboy. Mag-ingat ka sa sinasabi mo. Ate ko yan. Kong Xiao. Hinahanap ka ng kapatid mo. Wala akong pakialam. Pero si Gup Xiangshan ay kaaway nating lahat. Hindi ko na kailangan ng paalala. Si Shu. Siya ay kaaway ng 3 pamilya natin. Hindi naman. Siya ang tagapagligtas ng lolo. Mabuti ang kalusugan ng lolo. Huwag kang magpaloko sa kanya. Nagnakaw siya ng mga alahas sa ating tindahan. Kuya, nagkakamali ka. Naiintindihan niya ang ginto at pilak. Mas alam niya ang tungkol sa jade. Siya. Kanina sabi niya, kukunin lahat ng jade. Kung hindi lang dahil sa babae na ito. Na pinatigil siya. Yung raw na bato ko, binili niya. Walang tao sa kong family ang mas nakakaalam kaysa sa kanya. Noong nakaraan, naloko ako ng tindahan ng pamilya kong. At nalugi ng 1 milyon. Ay. Mga kaibigan, huwag mag-alala. Hintayin niyo akong matapos sa usaping ilog. At darating ako para kunin ang mga batong jade. Maliit na tao, alam mo ba ang tungkol sa mga orihinal na bato? Si Kong Xiao ang tunay na hari sa palengke ng mga gulay. Ang taong pinaka nakakaalam. Ikaw ang nanghihimasok sa negosyo ni Kong. Magpakasira ka. Naintindihan ko o hindi, wala kang pakialam. Ang taas mo na. Kahit mag-basketball ka, di ka pa makashoot. Sayang lang. Ay. Naiintindihan mo ba talaga? Subukan natin si Kong Xiao. Malalaman mo rin. Subukan natin si Kong Xiao. Sa larangan na ikaw ang magaling. Talunin mo siya ng tuluyan. CJ. Naiintindihan mo ang orihinal na bato. Kaya tayo'y magpusta sa bato. Matatalo ka. Kailangan mong walang kondisyon. Umalis sa kapatid kong babae. Kuya. Sobra ka na. Mula bata ka, kasama mo si Lolo. Nag-aral ng mga antigong jade. Ikaw, hindi ka ba si Ginogyu? Kayong dalawa. Sino pa ba ang talo ko? Sige, sabay na nating labanan. Nagmamadali tayo. Kong Huiying. Talagang nadismaya ako. Iniligtas ko ang lolo mo. Para sa pamilya ninyo, nahanap namin ang nawala. Sinasabi mo pa na ako ang magnanakaw. Ikaw ang pinakamalaking manloloko. Eagle sa Dao Shangchuan. Ikaw ang nagpasok kay Lidachi, na magnakaw ng iyong kapatid na babae. Mga alahas ng ginto at pilak sa tindahan. Gu Xiangshan, ikaw ay nagsisinungaling. Steel Tooth Rat, lumapit ka sa akin. Ikaw na ang magsalita. Sabihin mo, siya ay si Eagle. Sino si Eagle? Si Kong Huiying ay si Eagle. Siya nga. Ang nagbigay sa inyo ng impormasyon. Inutusan ako ni Eagle na hanapin si Lidachi para nakawin ang tindahan ng mga pabo. Ginoong Gyu, talaga bang ginawa ito ng kapatid ko? Baka nga. Kailangan talagang tingnan ang investigasyon ng pulisya. Totoo ang sinasabi ng Steel Tooth Rat. Pero paano tatanggapin ng kanyang kapatid na lalaki ito? Imposible na galing ito sa kapatid ko. Para sa akin, hindi ito posible.
Kahit sa pagsisinungaling hindi siya. Ang tingin niya ay parang lumilipad na sa langit. Lahat ng sinabi ko kanina ay peke. Lahat siya ang nagbigay sa akin ng gamot. Kaya ganun ang sinabi ko. Sayang, nawala na ang bisa ng totoo kong salita. Hindi nila mawari itong mga walang hiya. Kanina, yung daga na may bakal ng ngipin. Nauntog niya sa kanya at ganun ang nangyari. Nawawala na ang isip. Maaari bang pagkatiwalaan ang sinasabi niya? Talagang malupit ha? Tama. Baka nga nasaktan na siya. Lene. Mas mabuti pang magpusta sa bato. Lanan. Pagtaya sa bato. Pagtaya sa gusto ko. Makatarungan at patas. May pananaw na parang nare, takot ka pa ba sa pagtaya sa bato? Kopon kaping, ito ay nakikipagbakbakan sa sariling usapin. Ginoo Tang, mayroon ba kayo dito? Ng orihinal na bato? Meron. Ayos. Pakidala dito. Gusto kong tumaya sa kanya. Mabilis lang ang mga patakaran. Bawat isa ay pipili ng 3 piraso. Lahat ay hiwain. Ang may pinakamataas na halaga ang mananalo. Wala akong opinyon sa mga patakaran. Sino ang magiging hukom? Hayaan si Ginoong Tang na maging hukom. Siya ay isang pambansang unang antas na maestro. Kong Shu, hindi ka dapat makialam. Ako ang magiging hukom. Walang problema, di ba? Wala akong opinyon. CJ. Sinong matatakot? Sandali lang. Hindi pa tayo nagdedesisyon sa taya. Lene. Matatalo ka. Lumuhod ka at tawagin mong lolo at humingi ng tawad. Dagdagan pa ng isa. Walang kondisyong umalis. Aking kapatid na babae. Gustong umasa sa pamilya kong. Lolo, sumasang-ayon ako. Ngunit, hindi maituturing na umalis. Kuya, tayo. Sinasabi mo lang na natatalo ako dahil sa pagiging mahina. Talagang natalo ka. Matatalo ako. Nagsasabi lang ako ng biro. Natalo ako. Malaki ang panalo ni Kong Ying, ibibigay ko sa'yo. Sige, game na. Simulan na natin. Para sa'yo. Na matalo ng kasing tindi nila. Pipiliin mo muna. Pipiliin muna, pipiliin muna. Kapag natalo ka, huwag kang magsisi. Hindi maganda. Siyang pumili. Ay may pinakamataas na halaga. Ang Jade ay kayang sumipsip ng espiritu. Nawawala ang espiritu. Ang malaking lugar ng Kung Ying ay magiging view. Maaari ko bang tingnan ang iyong bato? Titingnan lang. Lene, pwede namang tumingin. Pero itong 3 ito ay pinili ko. Hindi mo maaring piliin. Sumipsip ng espiritu. Puna ng berdeng espiritu. Sa hinaharap, berde ang espiritu ng Jade. Ginto ang nagpapayaman. Kapag may mantra, hindi ka matatalo. Siyempre. Ang napili mo ay para sa'yo. Nakikita ng lahat. Ginoong Gyu. Ibinigay ko sa iyo ang flashlight. Para mas makita mo. Nang mas maigi. Ay naku. Salamat sa iyo. Halika na. Simulan mo na ang akin. Huwag gumalaw. Kung hindi, mawawalan ng dangal. Ngayon, nagretiro na lang ako. Imperial na berde. Ikaw na. Bato. Umalis ka dyan. Ako na lang. Bato na naman. Tama si Ginoong Gyu. Peke ang platera na ito. Nakita ko na. Pero hindi ko sinabi dahil gusto ito ng aking asawa. Ngayon na sinabi na ni Ginoong Gyu. Hindi na ito itatago. Sino ang nagbigay ng peking jade plate? Nagbigay ng peking sa handog ng buhay. Wala nang paraan para makisama sa hinaharap. Tama nga. Nagbigay ng peking jade plate. Paano na kami makikisama sa hinaharap? Chayanje, bakit mo ito nabasag? Kahit na ito'y peke. Gusto ng lola na gawing kagamitan sa pagkain. Sayang naman ito. Ginoong Kong, may laso ng platito na ito. Huwag itong sabihin sa publiko. Magdudulot ito ng takot. Maghanap ng tao para suriin ito. Zhao Hui. Kunin ang mga piraso. Ayos. Sayang.
Dahil nandito na ang mga bisita. Simulan na natin ang salu-salo. Hoy, Ginoong Kong. Anong nangyari? Salamat sa iyo sa Peking Jade Plate. Ay. Ginoong Kong, mabuti na lang at hindi ka nasaktan sa huli. Wala, salamat sa iyo. Ay, nag-off na, paalam. Mga kasosyo, mga executive, mga kapatid. CJ, mag-uulat ako tungkol sa susunod na plano. Ang pangkat ay tinatawag na Tian Group. Ang punong tanggapan ay may Xiaoye Technology. Lahat ng pananalapi ay mula sa Xiaoye Technology. Pangangasiwa ng pananalapi. Si Ye Feng ay nagsisilbing direktor ng pananalapi. Sang-ayon ka ba? 100% akong sumasang-ayon. Kulang ang pananalapi ng Ye Weiyang. Si Kuya Feng ay maaasahan ko. Sinusuportahan ko. Ye Feng, mga issue sa pananalapi, magbigay ng feedback anumang oras. Walang problema, Tianje. Ngayon, ako'y nakikisama sa buhay at kamatayan. Sa hinaharap, sama-sama tayong magtatamasa ng kayamanan. Lanan, sama-samang magsikap. Sa Cauliflower City, Yan Chak Sinshan. Bagong kalangitan. Bagong kalangitan. Bagong kalangitan.